Madam. Hello mga kababe. So, pupunta kami ngayon sa may Fatati Ladies Salon sa may Abu Hamor kasi magpapaayos kami ng aming kilay. So, ano lang kami ng Uber papunta doon. So, magre-retouch muna kami ng aming mga kilay. Nandito na po kami sa Golden Plaza. Nasaan na yun? So, hanapin po namin yung salon ngayon. Fatati? Puda. Ayan mga kabibs. Nalagyan na po ako ng anesthesia. Next yung ate ko mamaya. Mauna muna ako. Hello mga kabibs. So, update ko kayo sa aking kilay. So, yung kilay na pinagawa ko is yan. Micro shading po. So, dito po kami nagpagawa sa may Fatati Ladies Salon. Dito sa may Abu Hamor Golden Plaza. So, yun. So, naka-offer kasi sila ngayon mga kababe. So, 199 Qatarials. This month lang sila. So, kaya sumugod na kami ng ate ko doon. And ayan yung update ko sa inyo, yung aking kilay. Yung ate ko kasama ko, napagawa din siya. Kapag may may copy ako ng ng video, ipopost ko rin dito. Isasama ko dito sa documents ko. So, tuwang-tuwa kami ng ate ko kasi napakagaling at napakaganda ng gawa. So, ito yung pangalawang araw na. And ang sabi sa amin, after 3 days pa namin lalagyan ng ointment yung aming kilay. Tapos, next month, babalik daw kami for retouch ulit. So, another 199 Qatarials ulit. So, kami, naka-avail pa rin kami nun kasi nga, nung una, nagpagawa kami. Pero kapag pupunta kayo doon, hindi na kayo makaka-avail ng 199 Qatarials nila kasi tapos na yung offer. Kung ngayon kayo pupunta, makaka-avail pa kayo next month. Pero kung mabago man, mag-reservation na lang kayo doon. Magtanong kayo, tawag lang kayo doon. And napaka-bait nung gumawa ng kilay sa amin ng ate ko. So, sulit na sulit yung bayad namin. So, bukas, update na lang namin kayo kung ano magiging itsura nitong aming kilay. Pak na pak, wake up like this. Ayun. Hello mga kabe. So, ayun nga, sabi ko sa inyo na i-update ko kayo sa pangatlong araw kung anong itsura ng aking kilay. So, ayan na yung itsura ng kilay ko. Actually, kakatapos ko lang pumaligo. Kasi, alam niyo na, may work-work pa. Yung duty ko ngayon is, mainit. Direk ang araw po, 2 p.m. until 11 p.m. So, ang sabi sa amin doon na wag daw ah, iwasan ang tawag dito, iwasan mainitan ng araw or matirikan. Yung duty ko is 2 to 11. So, ang ginagawa ko na lang, meron akong malaking jacket, tapos meron akong, yung parang cup siya, ganyan. So, natakpan ko na lang. Or di kaya yung sombrero. So, sabi doon sa shop na after 3 days, kailangan na daw siyang lagyan ng ointment. So, free lang po ito. Ito yung bigay sa amin doon. So, yan, maglalagay na ako. Hindi ko alam para saan tong ointment. Siguro para to sa para sa sugat siguro, ganun. Yung kulay niya is, lang siya, white lang. Wala siyang ibang kulay. Yung amoy niya, wala siyang amoy. May amoy parang, alam mo yung grass, parang ganon. Yung yung lalagay sa bike, ganon. Yun yung naamoy ko, so lalagay na natin. Ayun mga kabibs, short story lang. Kwento ko sa inyo, mag-share ako sa inyo. Kasi, last year pa yun eh. 2023 ata, nag-try ako na magpagawa ng microblading dito sa Qatar. Tapos, ang comment ko doon, grabe mga kabibs, sobrang sakit. Kasi,
manual po siya. Ang in-expect ko kasi ano siya, machine ang gamit. Kaya yun tiniis ko lang siya tapos ang bayad ko nun ano, nung unang session 300 tapos sa pangalawa naman 150 pag magpapa-retouch na. Aba yan nasobrahan ko yung ano, yung lagay ko. Ayun nga, tapos nasaktan talaga ako ng sobra nun. Tapos eto, ita-try ko naman 'tong micro shading kasi iba naman siya. So, hindi siya manual mga ka-babes, may ginamit talaga silang machine. Nung una nga nag-inquire ako sa phone nila, tinanong ko talaga kung machine ba ang gamit. Sabi nila, oo naman. Kaya talaga hindi ako kinabahan kasi nga natotrauma na ako pag manual kasi ang sakit. Tapos nung na-try ko mga ka-babes yung micro shading, grabe, masakit din pala. Siguro kasi yung pain tolerance ko is mababa. Kasi yung sa ate ko, hindi naman daw siya nasaktan. So, ibig sabihin, yung pain tolerance ko is mababa. Pero alam niyo mga ka-babes, nag-aano naman ako nag-undergo na ako before ng mga fractional laser sa face, yan, tas baby glow, Korean, ganyan. Natitiis ko naman yung sakit. Pero yung dito sa kilay, talagang grabe, ang sakit. Siguro kasi niramdam ko yung sakit. Dapat kayo pag magpapagawa kayo ng ano nyo, ng kilay nyo, dapat huwag nyo isipin yung sakit. Dapat isipin nyo yung magiging itsura ng resulta ng inyong kilay yun. So, ayun nga mga kabibs, ayan na yung itsura ng aking kilay. So, ang sabi doon sa shop, 2 to 3 years yung itatagal ng ganito. Siyempre, pag napapansin mo ng nag-iiba na yung way ng iyong kilay, siyempre, kailangan mo siyang anuhin, tanggalin yung mga nag-exist na mga hair. Kahit gamitan mo lang daw siya ng blade, ganun. Kasi yun yung napapanood ko sa TikTok. Tapos kapag hindi ka na hindi mo na gusto yung kilay mo, pwede ka naman pumunta ulit sa shop, papa-retouch ka, yan, magbabayad ka ulit ng 199 Reals. Yung location ng shop na yun mga kababes, nasabi ko naman na, di ba, yun uulitin ko ulit. Yung location nito is sa may Abu Hamur, sa may Golden Plaza. Nag-ano lang kami niya, nag-Uber lang kami papunta dyan ng ate ko, naghati kami sa Uber. So, yun. So, tignan niyo mga kabibs yung difference ng microblading sa microshading, di ba? Yung nahanap namin is napakamura. Nung una kong pagpapagawa ng kilay, ang mahal. So, kasi naka-offer kasi sila ngayon. Until this month of May lang sila naka-offer. Kaya sumugod na kayo dun mga kababes. Dito yan sa Doha, Qatar mga kababes. Hindi ko lang alam kung may branch sila sa ibang bansa. So, ayun. Tapos napakabait pa ni ate. Nagchichika-chikahan lang kami doon. Kabayan din yung gumawa sa amin ng kilay. Ayan. Tapos ano pa ba i-share ko sa inyo? Ayun nga mga kababes, yung difference pala, explain ko sa inyo, yung nalalaman ko ha, kahit i-search nyo sa Google, yung explain ko dun sa microblading is natural siya, natural hair. Kumbaga, bagay yun sa mga walang hair, yung kilay, yun bagay sila doon. Pero pag may buhok ka naman, doon ka na lang sa micro shading o di kaya sa ombre brows ganyan ba yun yung nababasa ko rin kasi sa TikTok eh. Ganun. Pero micro shading kasi mga kabibs, parang wake up like this, yung parang naka-makeup ka lang, nakasuot ka lang ng makeup. So, no need na ano-ano yung magkulay-kulay, di ba? Alam mo yung mga iba namin kakilala, gusto na rin nila magpaganito kasi nga ilang ilang ano daw, ilang minutes daw sila na nagkikilay, nalilate sila dahil din totoo naman kasi yung iba talaga gusto nila perfect yung kanilang kilay. Pero ayan nga sabi nga na hindi naman pantay ang ating mga kilay. So yun. At saka nagpaganito kasi ulit ako dahil gusto ko talaga ma-experience yung itsura ng microshading kasi hindi talaga ako na totally, sinasabi ko yung totoo, hindi ko nagustuhan yung microblading. So, yun una, masakit. Tapos yung result, parang simple lang. Ito talaga pak na pak. Ang ganda talaga ng microshading. Talagang parang
nakasuot ka lang ng makeup. Tapos, ayun nga, nagpa-micro shading na rin ako kasi nga, sinamahan ko na rin yung ate ko na magpagawa ng ganito kasi nga, yung ate ko, ano siya takot siya sa mga ganito, tapos gusto niya may kasama siya. Ay, nagpagawa yung ate ko ng ganito dahil nga, malapit na daw ang kanyang photoshoot. Photoshoot ba ang tawag doon? Kasi nga ikakasal na po siya. Kaya dapat maganda daw po siya sa kanyang kasal. So, ayan. So, ayun mga kababes. Kung gusto na rin magpagawa ng ganitong pak na kilay, puntahan nyo na sila doon. At paalala lang, mag-inquire muna kayo bago pumunta doon kasi baka may mga bago pa silang promotion. So, yun, wala naman na akong nakalimutang sabihin kasi parang nasabi ko naman na lahat. So, yun mga kababes, salamat sa panonood. So, ayun, sa uulitin na pag-vlog ko. See you!